Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Brother Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 11, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 27 to 28. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Madalas, narinig natin yung ganitong salita. "Uy, ang bait mo kasi, kaya pinagpala ka." Minsan naman, pagka tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok, sa maraming hirap, ganito naman ang may sinasabi, siguro may kasalanan ka, kaya ka pinarurusahan. On these statements, para bang ang sukatan ng ating kabanalan ay kung gaano kaganda yun nangyayari sa buhay natin. Pero sa gospel natin ngayon, binago ni Jesus yung pananaw na iyan. Doon sa binasa nating gospel, merong babaeng sumigaw. Sabi kay Jesus, "Mapalad ang sinapupunan nagdala sa iyo at nagpasuso sa iyo." Pero anong sabi ni Jesus? Higit pa riyan, mas mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Napakaganda, di ba? Dito ay pinapaalala sa atin ni Jesus na ang tunay na pagpapala ay hindi lamang para sa mga nakapaligid sa Kanya, kundi yung pagpapala ay para sa lahat ng tumatanggap, nakikinig at isinasabuhay ang Kanyang salita. Marami sa atin, lalo na sa mga aktibo sa simbahan o kaya naman ay yung mga naglilingkod, masyado tayong nalulunod sa gawain. Masyado tayong engross sa mga activities. Pero nakalimutan nating pakinggan ang mismong tinig ng Diyos sa gitna ng ating paglilingkod. Tulad ng isang taong araw-araw nagluluto para sa pamilya na, di ba pag ikay laging luto ng luto, kung minsan nakakalimutan mo ng kumain. Oo, busog yung iba, pero yung tagaluto mismo yung nagugutom. Ganon din tayo minsan. Napakaabala natin sa maraming gawain. Napakaabala natin sa pagpapabanal. Pero nauubusan tayo sa pakikinig. Ang reminder ni Jesus sa atin today, kung sino'y tunay na mapalad, sila yung nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Hindi sapat na marinig lang. Dapat isabuhay kahit mahirap. Kaya nga po, congratulations kung araw-araw, ganito ang ginagawa mo. Pag gising mo sa umaga, ipine-play mo to, nakikinig ng salita ng Diyos. Half blessed ka na. Bakit half lang? Kailangan isabuhay natin ito. Kaya patuloy po nating i-share yung audio gospel na ito. Patuloy natin pong itong i-share para mas mabless din yung iba. Makakakilala natin yung mga nasa GC, no? Sa pamamagitan nito, nagiging mapalad din sila. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagbibigay buhay. Turuan mo kami hindi lamang makinig, kundi tumugon at kumilos. Sa bawat araw, gabayin mo kami upang kami maging mapalad. Hindi dahil sa mga biyayang material, kundi dahil sa pagkilos ayon sa iyong kalooban. Naway sa aming pakikinig at pagsunod, makita ka ng iba sa aming buhay. Amen. Magkarinigan po ulit tayo bukas. Ito po si Kuya Sam Pagaduan
Lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.